Love Serye TV. Captured by Lady Boss. Tunghayan na po natin ang huling bahagi ng ating kwento. Han, tama na po please. We need to take a rest now. You must sleep so that you'll have energy tomorrow. May exercise pa po tayo. Agad na sumama ang timpla ng mukha niya at padabog na umalis sa kama. Agad naman ako na pabalikwas ng bangon at agad siyang sinundan. Tumayo agad ang napagod kong pagkalalaki na masilayan muli ang napakagandang hubog ng katawan ng asawa ko na namumula-mula na ang balat ngayon dahil kanina ko pa siya pinapanggigilan. Niyakap ko siya sa likod pero nagpumigla siya at masama akong tiningnan. Naman, pagmamakaawa ko dahil may balak talaga siyang lumabas ng kwarto namin. Ngayon, may 5 katulong na kami sa bahay para may kasama naman yung asawa ko. Ayaw mo na sa akin dahil ba sa malaki na yung tiyan ko at hindi na ako sexy? Is that it, hero? And you should tell me so that I can break up with you. Ito na nga ba sinasabi ko? Hero, niyakap ko siya sa likod. Hindi ganoong mahigpit. Sapat lang na ayaw ko siyang mawala sa tabi ko. Sorry na po. I am just thinking about your situation, honey. Please understand that you are. Yes, I know that I am pregnant. I am aware of that. That you are not happy with me anymore. Napakamot ako sa aking ulo at saka pinagalitan ng sarili. Nakadalawang rounds na kami at siya lagi sa ibabaw. Dahil iyon ang gusto niya. 5 buwan na ang kanyang tiyan at ang kinababaliw ko ay napakahilig niya sa sex. Oo, sabi naman ng doktor na isa yun sa epekto dahil sa hormones niya. Pero kailangan niya pa rin ng pahinga. Gabi-gabi na lamang na ganito kami. Hindi ako nagsasawa. Syempre gustong gusto ko na palagi siyang angkinin pero hindi sa ganito niyang kalagayan. Hindi lang ito ang unang beses na nagtalo kami dahil sa pagtatampo niya. Maliban dito ay napaka-sensitive niya. Iyakin, tampuhin kapag may mga nagawa o nasabi ako na hindi niya nagustuhan. Kahit na iba naman ang ibig kong sabihin. Akala ko ay magiging ganon ako sa mga kaibigan ko na problemahin ng mga pagkain, paglilihian ng asawa ko, pero hindi pala. Hindi mapili si Venice sa pagkain maliban sa amoy ng bawang. Maliban doon ay wala na. She always wanted to see things organized and would easily get mad if her things are moved. It's not that, honey. Iniikot ko siya paharap sa akin. Kahit may kalakihan na yung tiyan mo, I caress her tummy as I go down and kiss it. Honey, kahit lumaki pa ng todo ang tiyan mo, ikaw pa rin ang pinaka-sexy para sa akin. Oh, tingnan. Ang halik ko sa tiyan niya ay bumaba sa puso niya at saka pinatigas ng dila at pinadulas sa biyak na nasa pagitan ng hita niya. Agad siyang napasabunot sa akin. Hinawakan ko ang kanyang pang-upo at saka ipinasok muli ang dila sa hiwa, kung saan nagtatago ang kanyang mahal na mahal kita, Venice. Rejecting making love offers cannot be the basis of my love for you. I just love you and I want you to take a rest. For you and for our baby. Ang isa kong kamay ay unti-unti kong ipinasok sa kanyang basang-basa pa ring butas. I just wanted to move slowly and with the proper care, but she wishes for more. I don't want to fuck you hard because I might hurt our baby. Of course, if it's just me, I would love that. But we will need to consider our baby. Ang sinasabi mo ba ay hindi ko iniisip ang ibinuka ko ang pisngi ng kanyang pagkababae at saka sinundot-sundot ang namumula niya roon habang patuloy ang paggalaw at pag-ikot ng gitnang daliri ko sa loob. I love you, Venice, my wife, my honey. Agad akong tumayo at saka binuhat siya patungo sa kama. Pinaunan ko siya ng 2 at saka pumesto muli sa pagitan ng kanyang mga hita. Nasa likod ko, nagpapahinga mga paa niya. Doon humahaplos at saka ko pinagpatuloy ang ginagawa. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang sabunutan ako at umuulang napakasarap. I sack her as I push my 2 fingers in and out of her. Ako naman ang humiga at saka agad siyang pumatong sa ibabaw ko. Damn it, I know, she always looks so hot when she rides me. But every time we do this, seeing her tummy getting bigger, it makes me so damn happy and contented in life. She will bear our first child, the fruit of our love with each other. I can't wait to become a father. Alam kong mahirap pero gagawin ko kung ano ang tama at kung paano kami aalagaan daddy ni daddy. I have seen what a good father is and I am confident that I can do that to my kids even if I might have some shortcomings. I will do everything just to give them what they need and make our family happy. I'm near. Hinawakan ko ang bewang niya. Pinipigilan ang sarili sa lubungin ng mga galaw niya at maging marahas. She always rides so well. My Venice gets wilder but I can't get wilder for
I should be the one to control. Now that she doesn't know how to control. Kapag nanganak na siya, ibibigay ko muli sa kanyang nais niyang matinding bakbakan. Mas matindi pa sa ginagawa namin dati. I'm near honey. Squeeze my cock more. Oh, like that. Humawak siya sa dibdib ko at saka nagpatuloy. It always feel good. Whenever you do an amazing lovemaking with the love of your life, it makes your sleeping blood, muscles, and cells alive. Iba ang dating. Iba ang epekto sa katawan mo at sa katawan ninyong dalawa. I might say, making love are very healthy in relationship. We never deprive ourselves on that matter and that made us stronger. Honey, please. She moaned loud before we came in time. Pasalamat ako at hindi na siya nangulit at yumakap na lamang sa akin. Matapos ko siyang linisin at bihisan. Kahit kailan talaga ang mahal ko, napakaano. It makes me love her more. May isang beses, nasa eroplano kami, papunta sa kasal ni na Lord, nang bigla siya mga labit at ibulong sa akin. Nag-iinit daw siya at gusto niyang mag-ano kami. Of course, I can say no to her. Mabuti na lamang at kami lang ang sakay ng private plane ni na Lord at dahil nauna ng iba naming kasama. We went to the comfort room and there. She rode me again as I sat on the bowl. Sa opisina ko sa kotse, kapag nangalabit siya, alam ko na agad ang ibig sabihin. At ako nagutom sa kanya, anumang oras. Maging alaga akong laging handa. Laging may nangyayari sa amin. Weeks, months had passed until her due month came. Buwan ng October. Nakahanda ng lahat ng gagamitin namin. Bukod sa mga kasambahay, may mga katulong na din at 2 driver. Ang isa ay para sa aming mag-asawa kapag kailangan namin at ang isa ay sa mga kasambahay namin kapag may bibilhin o may biglang lalakarin. We attended seminars. Kinakabahan ako pero dahil masyadong matapang ang asawa ko kapag ginagapangan ako ng kaba, kapag may sasakit sa kanya at halos himatay na agad ako, mumurahin at sisigawan niya ako dahil hindi na ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Ngayon, alam ko nang nararamdaman ni na John at Miggy. Tinatawanan pa namin sila pero ganito pala talaga. Pero ngayon, nasanay na ako at palagi nang handa. Kung hindi, kukurutin ako ng misis ko. Hindi na nga sa baywang at sa singa talaga. Napaka-Amazona nitong nagbuntis. Pero na mahal ko pa rin siya. Hero! Agad akong kumaripas ng takbo at saka pumasok sa bathroom. Hon, parang nanlamig ako na makita ang nakakalat na clear water sa sahig at ang katas niyang maternity dress. My water bag broke. Nahihirapan niyang saad habang nakahawak sa tiyan niya. Sabi niya kanina ay sumasakit yung tiyan niya. Tila naghihilab pero iniisip niya na baka dahil kailangan na niyang magbawas pero hindi na pala. Mahanganak ka na? Hindi ko mapigilang mapasigaw at saka siya nilalayan palabas. Nanatili siyang nakatayo, nakahawak sa kanyang tiyan habang kinakausap ang aming driver gamit ang walkie-talkie na ihanda ang sasakyan at ang katulong na umakyat dito sa taas para dalhin ang aming mga gamit. My wife is so calm. Ako itong kinakabahan sa kanya pero hindi ko pinahalata dahil baga sa sasakyan ay manganganak agad dahil sa inis sa akin. Binantaan talaga niya ako dati na huwag ako magpapanik dahil hayaan niya na ako na magpaanak sa kanya. Habang inaalalayan ko siya ay kalmado niyang tinatawagan ang pamilya at mga kaibigan namin. Han, hindi ba masakit? Sinamaan niya ako ng tingin at saka hindi sinagot. Kausap niya ngayon ng mga babae at nagawa pa niyang humiti sa mga iyon na parang wala lang. You go girl, alam namin magaling kang umire kaya yakang-yaka mo yan. Kumunot ang noo ko pero hindi na lang ako nagsalita. Sa sasakyan, hinigpitan lamang ang hawak niya sa kamay ko. Nag-iibang itsura dahil sa sakit, tapos maya-maya iluluwag na. Ganun lang, wala ako narinig ni isang aray o ouch man lang sa kanya. Pero sa mabibigat niyang hininga at pagkagat niya sa labi, alam ko na nasasaktan siya. I love you. Saad ko sa kanya at saka hinalikan siya sa labi. Napahinga ko ng maluwag nang narating na namin ang ospital at abang na abang na ang doktor niya. She called her earlier as well. Hi Doc, manganganak ng asawa ko. Pinilit ko maging kalmado pero nangangatal na ako. Baka imbis na manganak ang asawa ko piliing bugbugin na lamang niya ako rito sa ospital. Tumango si Doc. Agad na pinaupo sa wheelchair ang asawa ko at saka ngumiti. That's great. Nauna na ang mga nurse. Ako na ang nagtulak sa asawa ko habang magkausap sila ni Doc. Nakala mo ay nagkwekwentuhan lamang. Manganganak ba talagang asawa ko? Bakit parang pakiramdam ko ako pa ang manganganak at hindi siya? Tiny laughter coming from our little princess. A sweet cheer coming from a beautiful wife.
A beautiful and peaceful scenery. Fresh air, no neighbors, just the three of us. Don't let me catch you both. While they are both having fun, I am here trying to catch my breath. We are playing habulan but they give me a condition that I should not catch them and pretend that I really can't. Pinapagod lamang yata ako na mag-ina ko na to. Daddy! Sigaw ng anak ko nang malapit ko na siyang maabutan. Napakatinis pero napakasarap sa tenga. Don't catch me please. You go and catch mommy. I will cook your favorite egg later. Natawa naman ako at bahagyang napatigil. Yes, naging paborito ko na ang itlog dahil itong anak namin. Kapag magluluto ang mami niya, makikisali yan hanggang sa nakuha niya na yung kung paano magluto. May pan naman kami na para talaga sa itlog kaya madali at safe lang kung gagawin niya. But you are making me tired now, so I need to catch you first. Nakakapit siya sa puno, nagkukubli habang nasa harapan ako niyon. Nakatigil dahil nakatigil na rin siya. Inaabangan ang galaw ko. Mas lalo pa siyang tumili nang mahuli ko siya at saka itinaas sa ere, in a bridal style. My princess is getting naughty. Nagpatuloy lang siya sa pagtawa lalo na nang kilitiin ko ang tagiliran niya gamit ang baba ko. Malakas kasi ang kiliti niya roon. Matapos ko siyang iupo sa upuang yari sa kahoy, ang asawa ko naman na maharot ang aking hinabol. Run mommy, run! May pagpalakpak pang kasama ang pag-cheer niya. Daddy, run faster! Tumaptawa na lang kami habang naghahabulan dahil sa mga cheer ng anak namin na walang pinapanigan. Ang kulit, palagi ko siyang pinanggigigilan. Kamukhang kamukha niya ang mami niya, pati sa kakulitan ay siyang siya. I love them both. I would never let anyone hurt them in a way. Got you. Katulad ng ginawa ko sa anak namin si Liza, binuhat ko rin ang mami niya ng pa-bridal style at saka umikot-ikot. Akala mo ha, I kissed her on her lips but she just bit mine softly. Nagpahuli lang talaga ako sa'yo dahil pagod ka na. Tumatanda na at humihina na ang tuhod. Tatawa-tawa pa niyang sagot at saka binilatan pa ako. Ganun. Binaba ko siya sa damo na hindi naman siya masasaktan. Saka malambot naman iyon. Malinis din ang paligid dahil narito kami sa binili ko para sa aming pamilya na bahay bakasyunan. It is Provincia Phil's house but it's still in the city. Malawak ang front and backyard. Ang bahay ay purong kawayan ang dingding pero aircon naman at kompleto sa gamit. Ang bubong ay hindi yero. Ang ginamit ay dried kugon leaves. Napaka-presko tuloy kapag nasa loob. Hindi mainit. Malawak ang bahay at kahit doon ay naghahabulan kaming tatlo dahil iyon ang gusto ng anak namin. Liza, come here and let's punish your mom for being so naughty. Nasa magkabilang gilid kami ni Venice at sinimulan na namin siyang kulitin. Pero tawanan kami na makabawi siya kay Liza. At naisipan naming kilitiin at matapos ay ako na ang pinupunteriya nila sa leeg dahil doon ako may kiliti. Nang mapagod ay saka kaming tatlo na higa sa damo. Ang anak namin sa gitna, we stared at the sky. Ang araw ay nakatago sa makapal na ulap. 4:00 pa lamang ng hapon pero mula kanina ay hindi gaanong mainit ang araw dahil sa kapal ng ulap at palagi itong natatabunan. Kaya masaya maglaro dito sa labas. It's been 5 years. Sa loob ng 5 taon, napakaraming pagbabago sa buhay ko. Napakarami kong natutunan na hindi ko naisip na mas makatutulong sa akin, na mas mag-improve pa at maging mabuting tao. Anak, asawa, ama at kaibigan. Thanks to my wife Venice, who have stayed with me through ups and downs. Magmula nung araw na isinigaw niya ang Papa Hero hanggang sa naging papa na nga ako ng kanyang anak. I really thought I'm not able to love someone more than the love I give to my hobby and playing online games. I thought no one would like or might say stay by my side because I might bore them since I am a very boring man. School, house, online games and my friends. My life just revolves with them, but the moment she caught my attention, I said to myself, I want her, but I am not sure if her love for me is genuine, that maybe she is just thrilled for meeting me. That is, if we ended up together, she might leave me for my weaknesses and shortcomings. Ang araw na pinagtulakan ko siya at nasabihan kong masasakit na salita, akala ko katapusan na rin ang buhay ko noon. Katapusan na hindi ko kailanman magiging masaya pagdating sa relasyon dahil hindi ako susubok kung hindi rin lang siya. Sabi ko sa sarili ko, is this how I talk to girls? Is this how I treat them? What I want my wife to realize before this, I don't want her to get too attached with me. Doing everything like a die-hard fan that leveling herself down just to please me is never a good behavior of a woman.
Every woman must just be respected. They must receive the love that they deserve without asking. Ang gusto ko maranasan niya kung anong ginagawa niya. She may be bold and tactless, but she is still a woman. She deserves to be courted, receive gifts, and any kind of special treatment that a guy can. Above all, the love. She shouldn't ask for it. Alam ko naman na dati pa may gusto na ako sa kanya, pero natakot lang ako dahil hindi ako sigurado at baguhan lang. Siya pa lang kasi nagparamdam sa akin ng ganun at natakot ako. I remembered how she sucks my cock that time. Iyon na nagpabaliw sa akin at nagbigay sa akin ng kaba na baka pagkatapos ng gawin yun ay magsisi siya at hindi na ituloy pa kung anong binabalak niya. I am boring. I am too stiff and aloof. Isa pa, she shouldn't kneel to a guy who would never showed her what love is. Luluhod siya agad. Wala pa nga kaming relasyon at hindi ko pa nasasabi sa kanya na gusto ko siya at na magbalik siya. Doon ako natauhan at nagkaroon ng lakas ng loob na lapitan siya at hindi napakawalan pa. Hinayaan ko siyang mawala sa akin at isa yun sa mga maling nagawa ko. She is an amazing strong girl and there I realized how sincere she was that made me appreciate her more. Challenges have come along our way. I am so thankful to our Almighty God that He has given me strength and wisdom to stand for myself and be strong for her. Munti ko na siyang sukuan nung panahon sinabi niya na hindi niya talaga ako mahal at gumaganti lang siya. Iyon ang isa sa mga araw na pakiramdam ko ay tumigil ang pagtibok ng puso ko. Napakasakit. Akala ko karma ko na yon sa nagawa ko sa kanya dati. Pero sa tulong ng mga kaibigan at pamilya ko, na-realize ko kung gaano ako kagago. Venice has made me feel love and special. Siya ang nagparamdam sa akin na buong buo ako. Nagigising sa umaga na yung mga ngiti sa labi. Siya yung babae na hindi lang sa kama masarap kasama o kaya ipang display lang. Kung hindi, ay sa mga panahon kasama habang buhay. Siya yung babae na magpapalakas lagi ng loob mo at magtuturo sa iyo na magtiwala ka sa iyong sarili at sa kakayahan at huwag isipin ng ibang tao. Napakabuti niyang anak, kaibigan, kapatid at ngayon mabuting ina at asawa. Ang mga iyon hindi ko naisip na totoo lahat ng ipinakita at ipinaramdam niya. Ang gago ko dahil naniwala ko sa kanya. They say action speaks louder than words. Kaya natauhan ako at bumawi. At ang pagbawi na iyon, hindi ko alam na ganito palang ibibigay sa akin. A beautiful, understanding and caring wife and a very little cutie mini-me of her. Our princess. We shouldn't close our door for someone who will come unexpectedly. Baka siya na palang itinakda ng Panginoon na makakasama natin habang buhay. I want to have a baby. Naputol ako sa aking iniisip nang sabihin niya iyon na ang aming anak na nakadapa na ngayon at pangulumbabang nakalabi at salitan kaming tinitingnan ng mami niya. Napatagilid tuloy ako at saka tinukod ang siko sa damo. Natatawang ginaya ako ni Venice at saka itinaas namin ang aming kilay sa anak. I want to have a baby sister. I wiggled my eyebrows to my wife, who will bite her lips and I will look at me seductively whenever Liza will look at me. Damn, napagdesisyon na naming mag-asawa na hindi na muna siya magbubuntis dahil Lisa just turned 5 at maglilima siya sa susunod na araw. Kahit ganun pa man, active pa rin ang sex life namin. She just keeps and taking pills. May pera nga akong pangbuhay sa kanila. Ilan pa man na magiging anak namin pero sabi ng asawa ko na huwag na muna. She wants to be hands-on to Liza. What if he will be a baby brother? Napalabi siya lalo nang tumango naman. It's fine, Daddy. A baby sister or a baby brother will do. I'll be one to take care of them. You can go to work. I can manage. Venice and I laugh at her confidence like she can really do it. Marami pang kakaharaping problema, pero matibay ang tiwala at pagmamahal ninyong mag-asawa sa isa't isa, mas lalong magtatagal ang inyong pagsasama. Tunay na naging inspirasyon ang kwentong ito sa pagitan ni Venice at Hero. Marami mang pagsubok ang dumating sa kanila, pinaghiwalay man ng tadhana, pero dumating ang panahon na nagtagpong muli ang kanilang mga landas, hindi upang maghigante, kundi upang ipagpatuloy ang pagmamahal at patunayan na ang tunay na pag-ibig ay walang hangganan. Nakabuo na isang pamilya at ngayon ay nabubuhay ng masaya. Naway nakapagdulot ito ng inspirasyon sa ating lahat. Abangan po muli natin ang panibagong kwentong aming ihahatid bukas sa channel na ito. Yan ang ating pakaabangan. Maraming salamat sa patuloy niyo pong pagsubaybay at pagsama sa amin. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.